Shabu po, o bago pa mag-shabu. Pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare. Natural po. So, 15 years. Tingnan nyo, pansinin nyo kung paano sa gaano kasinungaling. Dito pa lang, sa cross-examination, nagsinungaling na siya. Paano ka pa maniniwala dito sa sinasalaysay niya at binibintang niya kuno kay BP Sara na lumustay daw di umano ng bilyon-bilyon. Talaga? Sigurado na madidelay. Totoo po yan, Madam Chair. So ang hinaharap natin talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. Sigurado So ang po yan. hinaharap natin talagang malungkot ang first and second and even third quarter aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para Tama naman. Ang bisa po noon, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madidelay lang nga po dahil extraordinaryo po wala itong panahon talaga natin, Madam Chair. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikagawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo ng materyales ngayong fourth quarter. ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3 quarters worth. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung hindi po nagno-notify sa inyo ang aking video, ating video, halongkatin nyo lang po si YouTube at search button. Andun po, hanapin nyo si Kuya Gus at lalabas po yan dyan. Itong pare na anti-Duterte. Nako. Ilang beses ka nang nakatikim ng batikos, hindi ka pa rin titigil. Kaya naman pala ang sabi ng taong bayan, dito, ating alamin, ano ba ang posisyon mo at bakit nanghihimasok ka sa politika? Nagtatanong lang ho kami. Kasi nagtataka at katakataka naman, dapat nandun kayo sa loob ng inyong simbahan at magmimisa. Kung dapat magmisa, o kung araw man ng linggo, magmisa na lang kayo. Bakit halos araw-araw ata nandiyan kayo sa... Pinapayagan ba kayo ng... Pinapayagan. Sa tingin niyo pinapayagan ito. Lalo na pag nalaman ito ng Vatican na kayo ay sumasal sa linyada ng politika. Diba? Dapat hindi kayo nakikialam. Ayan. Nasisira tuloy ang pangalan ng grupo nyo. Hindi naman natin nila lahat. Kaso talaga it's a big question mark na itong sa bagay kasi, baka galit siya. Bakit? Baka supili na naman daw yung pinagbabawal na candy pag umupo si BP Sara at wala siyang magamit. Bakit? Diba? Totoo naman. Ang title dito, pare na anti-Duterte, addict na ulit, agoy. Agoy, ipasok natin at mga balita ngayon. Ito yung hiling ni Diso na ibalik ang tinapes na pondo ng DPWH. Grabe, no? Pinagluloko niyo taong bayan. Bakit? Ano ba ang sabi? Binawasan mo. Ikaw, Dison, binawasan mo. Ikaw yung nagsabi na binabawasan mo. Tapos gusto niyo ibalik? Baka mamaleta lang naman yan. Baka mapuno ang mali-maleta nyo. Tigil-tigilan nyo na yung mga ganyang pahapyaw nyo, ha? Madriaga humingi ng tulong kay Dilima. Yan na. Kakalabasan na. Totoo nga. Siguro ito yung plot twist nila. Kunwari, gagawa sila ng eksena na ipantatapat o magiging state witness o laban kay BP Sara, tapos ang hiling makalabas. Wow! Ito yung sa unggoy. Simulan natin dito kay pare. Ang dating adik na pari na nagbago na tila bumalik na naman sa pag-aadi. Mariin kasing itinanggi ni 2025 Ramon Magsaysay awardee at self-confessed former DRUG addict, Father Flaviano Flavi Villanueva, na may bahid ng politika
ang mga reklamong plunder, malversation, bribery, graft, at corruption na isinampa laban kay Vice President Sara. Ayon kay Villanueva, Ah, kung walang itinatago ang Vice President, dapat umano nitong harapin ang mga alegasyon sa tamang forum at hindi ito dapat tingnan bilang political attack. Ang diba? mga reklamo ay kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong siya ay kalihim pa ng ahensya. Aniya, galit tayo sa manggagamit, galit tayo sa kasinungalingan, galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Bilang pari ng simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel. And that is why I'm here. Kaya nga ang ibang membro ng simbahang Katoliko ay nagtatampo na sa inyo, Father, dahil ang tunay na magnanakaw, tulad na lamang sa flood control, ay hindi nyo sampahan ng kaso. Bakit Duterte lamang ang inyong kaya? Kaya nga Yun. pati mga kapanalig ninyong mga Katoliko ay hindi na naniniwala sa inyo. Oh, totoo naman. Mga Duterte lang ba ang kaya mo, Father? Yo. Tama naman, Father. Pero ang ikinasasama ng loob sa inyo bilang pari at sa mga kasamahan mo, tahimik kayong pare-pareho sa usaping ang Pangulo. Halos pipirin ang mga bibig ninyo sa mga napakalaking ninakaw sa flood control. Father, kung parehas ang laban ninyo at hindi si Vice President Sara lamang ang punteriya ninyo para ma-impeach at makulong para hindi na makatakbo sa 2028, gawin ninyo ito at ipakita ang number 1. Magrally kayo sa Malacanang. Kayong mga kaparian at civil society, hilingin nyo sa Pangulo ang pagpapa-hair follicle para matapos na ang issue sa kanya laban sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi nila kaya yan. Oo, kasi may kumpas yan eh. Oo, yun ang kagustuhan nila na hindi makatakbo si BP Sara. Laging yan ang balat niya eh. Kaya minsan nabanatan din niya ni Senator Bato noon na hindi niya alam nito kung ano yung pinagsasabi niya. Inamin niya na parang 15 years siya na gumagamit ng pinagbabawal na candy. Tapos, parang na-cross-examine siya ni Senator Bato. Napahiya itong damaso na ito. Kayo ho, magtigil-tigil kayo dahil sinisira nyo lang. Sa damit nyong suot at sa kiniklaim nyo kayo ay isang hindi na ho kayo paniniwalaan. At pati yung mga kasamahan nyo madadamay sa inyo. Yun lang ang nakikita ng taong bayan kasi ayaw nyo magsipagtigil sa mga banat nyo sa mga Duterte. Bakit? Inano ka ba ni Duterte? Ayaw nga pala, no? Baka nasiwalat at baka napigilan, ha? Pag ganyan, ha? Ayos, tabingin mo ka, oh. Pakita nyo? Lloyd. Father, napakalaking moral obligation ng simbahan ang usaping ito sapagkat kagaya mo, kailangang maging mabuting ehemplo sa mga kabataan at lahat ng mamamayan ng isang pangulo. Paano siya haharap sa isang kabataang lulong sa ipinagbabawal na gamot o sa pamilyang may anak na ng adik? Paano, Diba? Father? Number 2, sampahan din ninyo ng plunder ang mga nangulimbat ng pondo. Huwag kayong magbulag-bulagan na walang accountability ang Pangulo Tama na naman. pumirma sa 2022-2025 budget at ang pinsan niyang House Speaker sa trilyong pondong binaboy para sa flood control. Father, mga Duterte lang ba ang kaya mong galabanin? Father Flavie, kailangang ipagtanggol at protektahan talaga si Vice President Sara. Bakit? Saan ba naman kayo nakakita na sa ilalim ng administrasyong ito from 2023 to 2025, daan-daang bilyong piso ang nakulimbat sa flood control project. Hanggang ngayon, nakalubog pa ang marami sa baha dahil sa mga ghost project. Naitain na ang perang ninakaw, pero ni isang posteng walang naipatayo dahil kinurakot ang pondo. Pinababoy na maigi ang buwis na pinaghirapan ng tao. Not to mention ang mga issue ng pagkuha ng 60 billion PhilHealth Fund. Tigilan nyo na kami. Oo.
Kaya kayo, kung kayo ay lutang din, ha, at kayo ay hindi pa nagbabago o nagbago, sabihin natin nagbago, good for you, ha. Pero yung ugali, baguhin din. Oo, huwag kayong sasama sa mga lutang. Kasi magiging lutang din kayo. Kaya tingin nyo, napapag-usapan kayo buong bansa. Hindi lang buong bansa, pati sa labas ng bansa o labas ng Pilipinas, pinag-uusapan kayo. Hindi pa rin maalis sa taong bayan yung mga yung mga pag-uusap niyo na Senator Bato na ano, eto panoorin natin 'to ha, para malaman niyo kung anong klaseng, kasi merong pagsisinungaling dito, eh. Na ano raw siya, ilang taon lang daw siya nung nakatikim, nung unang nakatikim ng pinagbabawal na candy. Pero, alamin natin 'to. Dati ito ha. Dati ito. Pero isipin nyo mabuti kung ano yung mga pinagsasabi niya. Kaya hindi ka makakapag panloko sa taong bayan. Kasi may bahid ka eh. Marami ka nagawang kabutihan, pero isang pagkakamali mo at sinabi mo at inamin mo, lalong-lalo na pag usapin sa pinagbabawal na candy, sira ka na. Oo, tuloy. Sara Duterte, and it's just a political ploy. I mean, dati galit kay Sara Duterte, you want her out of vice presidency. Ano masabi ko? Galit po tayo sa nanggagamit, galit po tayo sa kasinungalingan, galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Bilang pari at simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel. One eternity later. Oh, matanong ko lang si Father, when you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa mag-shabu. Pari ka na noon? Siyempre hindi pa ho. Hindi ka pa pari. Natural po. So, 15 years. Tingnan nyo, pansinin nyo kung paano sa gaano kasinungaling. Dito pa lang, sa cross-examination, nagsinungaling na siya. Paano ka pa maniniwala dito sa sinasalaysay niya at binibintang niya kuno kay BP Sara na lumustay daw di umano ng bilyon-bilyon. Talaga? Ha? Tuloy. How old ka nag-start gumamit na siya mo? Father, ako sagutin niyo. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16. Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pari? 2006. 2006. How old were you? 2006. 31 ho. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron siya mo. po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. In the light of the many calls of the Filipino people for accountability, we should not forget the numerous instances that the second highest officer of the country has skirted away questions and investigations of her anomalous use of confidential funds. In the instance of being questioned by the representatives of the people in Congress, the Vice President, Sara Duterte, has blatantly refused her responsibility to answer to the people. She has continuously undermined the very essence of what public service is all about. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal. Boss, amo, Mr. Damaso, kaninong script yung binabasa niyo? Mukhang hindi nyo kabisado mga pinagsasabi nyo, at saka yung nasa likod nyo, galit na galit din sa mga Duterte. Bakit? Bakit? Anong nangyari? Oo. Ngayon sabihin nyo sa akin kung meron pang paniwala sa inyo ang taong bayan. Bakit? Dapat kasi hindi kayo nakikialam eh. Dapat walang ganun. Dapat kayo sa kabutihan. Pero ang nangyayari, puros kasamaan. Kaya pala, totoo pala yun na napanood ko sa yung Jose Rizal, yung mga damas, hindi natin magpapakaila. Lumabas din sa pelikula yung mga Padre Damaso. Baka, boss, manager, pare, baka kaisa ka dyan, di umano.
Huwag kayong huhugot. Ang taong bayan matalino na. 'Di ba? Kung huhugot kayo para sa kasamaan at gusto niyong ibigyan ng kulay, at gusto niyong patalsikin at gusto niyong hindi makatakbo si BP Sara, sa tingin niyo kayo pipigil, nagkakamali ho kayo. Iilan lang kayo. Kakapiraso lang ho ang bilang niyo dito sa mga naniniwala. Pero doon sa mga napapaniwala nyo, kakapiraso lang kayo. Pero ang naniniwala kay BP Sara ay milyon-milyon. Diba? Isipin nyo mabuti. Malapit na matapos ang termino ng amo nyo. Ha? And a perfect example of the betrayal of public trust. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system of checks and balances as enshrined in our Constitution. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, What? and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte. Bakit hindi nyo silipin kung sino namumuno ngayon? Di ba? Siya ang sinasabing tinutukoy doon sa mali-malitang pera. Siya ang sinasabing tinutukoy doon sa flood issue control. Bakit si BP Sara? Why BP Sara? What is behind the scene? Ano? Malaki ba ang bigayan? Sabi ni Aling Ledesma. Baka kung malaki, kaya siguro kumakagat. At baka may pinangakong trabaho. Hiling ni Sec Dizon ay balik at tinapyas na pondo. Pero bago yan, ipasok muna natin itong, inutos daw ng kanyang amo na pababain ang presyo ng simento bakal. Wow, kaya nyo yun? Kaya nyo naman pala eh. Bakit hindi nyo ginawa pababain ang presyo lahat dito sa Pilipinas? Boss, amo manager, baka nagsisinungaling na naman kayo. Nag-usap daw sila ng kanyang amo, inutusan daw siya na pababain ang presyo ng bakal, simento, buhangin, graba. Diyos mio, Marimar. Kung ako may-ari ng kumpanya, Diyos ko, lugi kami sa inyo. Niloloko nyo lang kami. At isa pa, eto Di ba, pinababa nyo ang bigas. So, ano problema? Yung mga magsasaka, galit sa inyo ng husto, lalo na ito si Bongit. Hindi naman ikaw kasama dyan sa pagpababa ng bigas, pero yung amo mo, nagbida-bida, nagbenta ng 20 pesos na bigas hanggang ngayon, asa na kaya? Meron pa ba nagbebenta ng 20 pesos na bigas? Nagtatanong lang ho kami Baka mamaya, kwento-kwento kutsero naman kayo. Ipasok natin. Ito, ang alin, Kuya Goods. Saan na ba yun? Ito, ipasok natin. Ang nag-instruct sa akin na ibaba ang presyo ng simento, ng bakal, ng asfalto, ng graba, ng buhangin, at iba pang mga materyales na ginagamit sa pagpapagawa ng ating mga kalye, mga tulay, mga classroom, at iba pa. Hindi pa po ito ginagawa in the past. No, dati po, nagbababa lang ng budget by 10%, pero yung level of detail po na ginawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay ngayon pa lang po nagawa ito. Importante po ito dahil nung kanyang SONA, ang Pangulo po mismo ang bumulgar sa isa sa mga pinakamalaki o siguro pinakamalaking corruption scandal sa history ng bansa. At sabi niya, enough is enough. Kailangan reformahin na natin ang DPWH. And this is a testament to the President's vision of making the DPWH more transparent and removing all forms of corruption, beginning with the overpriced materials. Talaga, boss? Bakit parang may lumalabas dito na gusto nyo ipabalik
Pero hindi pwede natatapos dun eh. Oo, hindi pwede hindi questionin ng ni Ate Aming, ni Ate Aming na bakit gusto niyong sabi rito hiling ni Sec Dizon na ibalik ang tinapyas na pondo. O kita nyo, pinababa nyo, pinatapyas nyo, sabi gusto pa ibalik. Kinwestiyon ni Senator Amy. Alamin natin yan. Ang galing-galingan sila, no? Pero gusto rin pala nilang Real talk lang po. Kasi eto nga, nandito tayo na galit lahat ng tao. Parang linoloko naman tayo nito. Kayo nagpakaltas, ipapabalik muli. Ano ba, sa loob ng 2 buwan, ipapakaltas ba ulit? Gusto ko malaman, real talk konti ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Yan. Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo, nag-undergo na ng early procurement? Meron na ba? Kasi ang balita, takot lahat. Totoo bang meron o hindi? Wala pa pong dumadaan sa early procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Sigurado kayo, wala ni isa, Opo. 0. So wala tayong pinag-uusapan, tama po ba? Sa ngayon. Sa ngayon po, wala pa po. So ang ibig sabihin niyan, dati-rati talagang hinahabol yung early procurement ng October para hindi ma-delay ang project kasi aabutan talaga ng tag-ulan, hindi po ba? Tama po yun. O kung ganon, mag-a-adjust ka ng lahat ng ABC, sigurado na madidelay. Totoo po yan, Madam Chair. So ang hinaharap natin talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. Sigurado so ang po yan. hinaharap natin talagang malungkot ang first and second and even third quarter aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang kasi nag-e-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para kay tama naman. Ang bisa po nun, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madidelay lang nga po dahil extraordinary po wala yung panahon talaga natin, Madam Chair. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikagawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo ng materyales ngayong fourth quarter. Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3 quarters worth of delay. Wag na, Tama ipasa. naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. Tama. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po Tama. ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat. Kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Oo. Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Yun lang po. Salamat po Agree. if I may just respond to that po, ma'am. Tama Unang-una na. po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Napaka-importante po ng ginagawa ng DPWH. Boss. Asan ba? Asan ba yung pinagmamalaki mo? Di ba ghost project nga? Hindi pwedeng huminto ang trabaho ng DPWH. Yung kalsada nga sa EDSA, hindi nyo magawa. Tapos hindi. Diyos ko po, ano ba yan? Baka gusto mong kumamal-kamal naman. Di umano. Huwag naman ganun. Nilustay na nga ng amo mo yung 2025 budget. Aba, humihirit pa kayo. Kanino naman kaya maleta ang makukuha? Ate Aming, wag mong ipasa yan. Kung ganyan yan, tapyasan mo pa. Wag mo ipasa. Pakiusap lang. Miss Amy Marcos, kung talagang magaling at gusto mong tumulong sa taong bayan, wag mong ipapasa yan. Kung ano yung tapyas na yun. Ganyan. Habang ginilinis natin ayon sa utos ng Naku. Pangulo, ang departamento, hindi po pwedeng huminto.
nakita na po natin ang epekto sa ekonomiya nitong nakaraang Diyos ko. third and fourth quarter. So we are doing the best we can given the current situation. Sabi mo lang yan. Mr. Chairman, Madam Senator. Yes, Um, Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Tama. Pinamamadalingan namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM Yun. at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Hindi po ako papalit-palit ng sinasabi, Madam Chair. Ano, tumigil Ako ka po, na. ulitin ko, nagpunta lang po ako dito para ibahagi sa bicameral conference yung nakikita po naming epekto nung pagpasa ng third reading version ng Senado. Yun lang po. Ngayon, nasa Senado na po yan at nasa bicameral conference, nasa Kongreso, kung paano po magpo-proceed dito. At yun naman po, syempre, tatanggapin lang naman po ng ehekutibo kung ano man po yung decision na yan. Maraming salamat po. Kita nyo. Ayan ang kagandahan pag open BICAM at nakikita ng taong bayan. Kita nyo, nasupalpal ang mama. Hindi ka naman pinapatigil sa trabaho mo. Diba? Tinapyasan mo nagyabang-yabang ka na binaba mo. Ngayon, hihingin mo, hihilitin mo. Bakit? Saan? Pinagalitan ka ng boss mo? Ganun ba yun? Huwag ganun, May maarestong senador ngayong Pasko? Kahit na konwestiyon ng hiling ng DPWH na ibalik tinapyas na material ko sa kanilang pondo. Kita mo yung BICAM ngayon. Unti-unti na natatakpan ang issue ng plunder. Ng flood control. Ito na May mga hirit na dito, di ba? Puro issue na ngayon sa BICAM. So what did we communicate to the people? Hindi tayo papayag na may ganitong klaseng korupsyon. Hindi tayo papayag na may mga kontraktor at may mga konsyabang government employees, officials from all levels. Hindi tayo papayag. That is the message. That was what was communicated. So when we step into this BICAM today, ang bit-bit natin lahat, or at least namin sa Senado, nag-reduce ng presyo based on that same communication, based on that same script. Ito ang gagawin natin para sa taong bayan. We will show up. We will not allow this to happen. So when you come back now and tell us, nagbago na yung script, there's other reasons why hindi natin pwedeng babaan. Napakahirap kasi wala tayong enough time na i-communicate ng maayos sa taong bayan yan. Kahit ako, nahihirapan akong intindihin, sikmurahin because we made an across the board. Tama. Across the what do you call that? An all of government, all of government approach. Whole of government approach, di ba? The president, his alter ego, the secretary, members of the House, members of the Senate. Tapos, ang pinangahawakan ng mga tao is we will not allow this overpricing. I know it is not as simple as that. Many times, I have had to make tough decisions in pushing for measures, including, let's say, the CREATE law. Hindi naman lahat masaya ang mga businessmen doon dahil may mga tinamaan. Sabi natin, wag na natin ibigay yung todo-todong, ano tawag dito, yung deductions, yung incentives. Yung incentives that they have been receiving for 40 years. Siguro naman, after 40 years, pwede na kayo magbayad ng tax, di ba? Hindi sila masaya, but we have to do the difficult thing. So, I am very willing, Mr. Chairman, to do the difficult job, to try to see kung papaano tayo makakapag-provide ng more support to economic activities, especially in the countryside. But it cannot be at the expense of people thinking that we are backtracking, thinking that ngayon, okay lang sa atin na ibalik yung presyong mataas. Kasi yun nga yung presyong dinatnan natin nung may korupsyon. Ang hirap himayin, tapos nagmamadali pa. Napakahirap. At hindi ko yata kayang gawin kasi nga, hindi yan yung kinommunicate natin sa mga tao. Kaya Tama even naman. though, and I think my colleagues will vouch for this,
I'm always willing to listen. I'm always willing to listen to change my mind if I am presented with facts, with evidence that will require that I change my mind. That is our job. Simplihan lang natin, oo. Gawin natin ganito. Huwag nyo na ipasa yan. Kung ano lang yung nararapat at sapat para hindi na sila makapagmali-maleta ng pera, yun lang ang ibigay nyo. Yun lang ang aprubahan nyo. Kailangan kasi madaliin dahil patapos na ang Disyembre. Kailangan nilang maipasa yan para, magkakakitaan na. Lacson, may maarestong senador kung masusunod lang ang timeline. Talaga ba? Naku, sino kaya ito? Sana si Pinky na lang. Ano yung balita rito? Maaaring may maarestong senador kaugnay sa flood control scandal sa susunod na linggo. Talaga ba? Ito ay kung masusunod ang ibinigay na timeline ni Ombudsman Boying Remulla ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ayon kay Lacson, kapag nailabas na ang resolusyon sa preliminary investigation, maaaring maghain ng kaso ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na magbubukas ng daan sa posibleng pag-issue ng warrant of arrest. Pero duda ito kung makakapaglabas agad ng warrant ang Sandigan Bayan dahil kailangan pang alamin ng anti-graft court kung may probable cause ito. Wala na yan. Kasi lahat yan, hearsay na lang yan. Ang probable cause na sinasabi yan, matagal pang pag-uusapan yan. Ngayon, balik tayo dito kay Ramil Madriaga. Ngayon, meron palang pag-uusap dito na Kuya Goods? Pumunta pala ito si Miss Saba. Baka gusto atang mag-dancing queen na naman doon sa loob. Pumunta doon para saan? Alamin natin dito. Humingi raw ng tulong si Ramil Madriaga, ang nakakulong na alleged bagman ni Vice President Sara Duterte kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Mula kay Attorney Raymond Palad na abogado ni Madriaga, nagpadala ito ng handwritten letter noong November 17 kay De Lima. Sinabi niya siya raw ay unjustly accused at ipinakulong sa krimeng hindi niya ginawa. Talaga? Umapila si Madriaga kay De Lima na tulungan siya na ma-recuse si Judge Alma Lacorte sa kidnapping case na kinakaharap nito ngayon. Anya, good friends umano si Lacorte at former presidential spokesperson Harry Roque. Sa liham, sinabi ni Madriaga na nag-file ito ng land grabbing case laban kay Roque sa Office of the Ombudsman noong February 2022. Pero matapos nito, nakatanggap daw siya ng subpoena mula sa DOJ noong August 2022 bilang co-accused sa isang 1997 case ng kidnapping at murder. Nitong Huwebes, sinabi ni Roque na siya raw ang may hawak sa kidnapping case na nakabinbin sa korte laban kay Madriaga. Pinasinungalingan din ito ang mga aligasyon ni Madriaga laban kay VP Sara Duterte. Sinusubukan pa ng Billionario News Channel na kunan ng panig si Judge Lacorte. Kita nyo na. Ang tagal na pala yung kaso niya. 1997 pa. So meaning to say, lahat ng mga sinasabi nito ni Ramil, halos walang katotohanan. Gawa-gawa lang at gumawa ng kwento, nagtagpi-tagpi na istorya at yun ang ilalaban nila para si BP Sara ay mapabagsak nila. Mali kayo. Wrong move kayo. At ulitin natin kung umabot ka sa video natin ito, saan ka man shoutout kayo ng bonggang-bongga at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at pilitin mong hit yung notification bell para meron kang notification kada upload natin. At syempre, pag hindi naman nagno-notify, search nyo lang sa search bar, search button, hanapin nyo si Kuya Good sa YouTube at lalabas po ang ating video. Hanggang sa muli, bye-bye, like and share.